Hello guys, what's up? Magandang gabi sa inyo. Thank you for tuning in dito sa Miss Cheese and Time Podcast. This is Paolo Pinacamlufet and welcome to another episode. Yan! Ilang practice ako dun sa intro na yun. Na-pull out ko rin siya ng flawlessly. Diba? So welcome dito sa bagong episode guys, no? Medyo matagal din tayong, hindi naman sobrang tagal. Like, kaya na ba yung huli kong upload? February 29. Ngayon, as of date na sinushoot ko to, it's March 13. So medyo, kulang 2 weeks. Nahiya pa ng isang araw, no? Kulang 2 weeks na, hindi ako nakapag-shoot, no? Tsaka since my last upload, no? So, welcome dito sa bagong topic natin, dito sa bagong episode natin, pag-uusapan natin on how do I manage my finances. Alam mo daming pera, no? Hindi marami ang pera ko, pero the thing is, ito nga yung maganda eh. Ito nga yung point eh. How you manage small things is how you manage big things, diba? So, kahit maliit pa lang yung income, regardless of your income size, no? Dapat, minamanage mo na yan. So, you'll be equipped once dumating na yung big money sa buhay mo, diba? Kasi, have you heard stories ng mga taong yumaman, nanalo sa loto, but then, just after quite some time, balik na naman sila sa dati nilang buhay, balik na naman sila sa dati nilang financial state, di ba? Imagine manalo ka na sa loto, sabihin natin 150M. Tapos bumalik ka lang ulit sa slums, no? Pagkalipas ng 1-2 taon, man, that's ayoko like, my gosh, man. I don't want that to happen, no? So, yeah, alam mo yun, para pag dumating yung opportunity, ready ka. So, yeah. So, as ako, currently 22 years old ako ngayon, and ito, share ko sa inyo kung bakit mahalaga mag-manage ng pera and how do I manage my finances, no? So, yeah, yun. Bago natin simulan to officially, kamustahan muna tayo, guys. Kamusta kayo? Kamusta? Sana you're all doing fine. You're all doing good out there, no? You know, may purpose yung bawat paggising nyo sa umaga. Meron kayong drive and will to live, you know. Life is full of surprises. Life is good, okay guys, life is good, no. So kung meron man kayong pinagdadaan ngayon, daanan niyo lang yan. Ako, kamusta ako? Kung hindi niyo natatanong, tanong niyo naman ako, kawawa naman ako eh. Hindi, pero yun, kamusta ako? Bakit medyo matagal akong walang upload, and ngayon lang ulit ako nakapag-shoot. Ang huli kong shoot is around last week ng Feb, yung episode 7 ko. So, ano bang topic doon? Yung Finding Clarity. Yan. Ngayon kasi ang latest na naka-upload sa Facebook ko is yung episode 8. Yung kasama ko si Kuya RJ. Mas naunang na-shoot yun kasi sa episode 7. Yung episode 7, Finding Clarity. So, yeah, ayun yung medyo tumakbo sa isip ko this past few days, no? Kaya, yun yung pinagtuunan ko muna ng focus talaga, no? Is kailangan ko kasi ng game plan. Alam mo yun? I have to have a plan in my life, like yung kung saan ako patungo, 'di ba? Hindi yung just waking up every day, papasok sa trabaho, then like wala kang direksyon, 'di ba? Parang ganoon. So yeah, so pinag-isipan ko na mabuti ano ba yung plano ko for the next coming years, ano yung long-term goal ko, kung bakit ko ginagawa to, kung bakit yun, why do I do what I do? Yan. And I'm happy to share you guys na nakuha ko na yung sagot doon. And where's my lovely whiteboard? Yan, no? So, yan, nilagay ko na dito, sinilista ko dito yung game plan ko, my plan A sa buhay, no? Kung ano yung step by step na gagawin ko and the things that I want to achieve. So, yun yung nagpa-busy sa akin this past few days. Dami din tumatakbo sa isip ko. Tapos, balik day shift na rin ako. So, medyo adjust din muna sa katawan, sa alam mo yun, sa body clock, ganyan. And sa amount ng trabaho, ganyan. Kasi pag night shift, honestly, madali lang talaga ang trabaho namin pag night shift. Pag day shift, hindi naman mahirap, pero mas significant yung difference, kumbaga, sa dami ng workload, no?
So, yeah, next is naging busy din ako kasi nag-aaral ako ngayon ng CCNA, no? Sa mga nasa IT field diyan, siguro familiar kayo kung ano yung CCNA. So, it's Cisco Certified Network Associate. So, yun, parte yun ng nasa game plan ko, no? So, ayan, so nag-aaral ako noon and aaralin ko yun hanggang siguro this coming months, no? Kasi mag-take din ako bala ko mag-take ng certificate doon. So, yeah, yun lang. Konting kamustahan lang, konting kwento lang about myself, no? Ngayon, dive in tayo dito sa topic na to. Bakit ko naisip tong i-share sa inyo on how I manage my finances bukod sa para may episode ako ngayon. Bukod sa para may mai-post akong content, 'di ba? Kasi bago ako magsimula ng podcast, bago ako mag-launch talaga itong page ko na to or itong podcast ko na to, yun nga, nakwento ko na doon sa Instagram ko, marami sila doon na inaengganyo ako or pinupush ako na, ba't di mo try mag-podcast, ganyan, no? Then, sabi ko, naisip ko rin na, why not? Actually, napapaisip na din ako the past months, ganyan, na bago pa ako sabihan ng mga kaibigan ko, na ba't di mo try mag-podcast, napapaisip na rin ako kasi minsan may nakakausap akong someone na, meaningful yung naging topic namin. Like, may mga nasasabi na magpapa-alter na beliefs mo, change ng mindset mo, whatsoever, na mapapaisip ka na, ganda i-podcast nito para naka-record, alam mo yun, mababalikan mo in the future, diba? So, ayun, nung in-announce ko na dun sa Instagram story ko na kung nagpa-poll ako kung okay ba kung magpa-podcast ako, ganyan. Then, yun, may mga nagtanong doon, ano magiging topic mo, ganyan. So, yun, na-mention ko doon na siguro about sa self-help, ganyan. Na-mention ko doon yung about sa finances, ganyan. So, ayun, by the way guys, plug ko lang din, baka gusto nyo follow sa Instagram at Paolo Pinakamalupit, yun. So minsan nagpapapollo ako doon kung anong magandang topic and ayun, mas may engagement, 'di ba? Na personal na ayun. So ayan, wala lang, kung trip nyo lang naman, di follow nyo ako, ganyan. Tapos may isang tao doon na tinanong ko siya, sabi ko, parang casual na kwentuhan lang, sabi ko, bakit mo ako finalo? Ganyan. Ano bang nilook forward mo? Ayan, parang ganyan. Tapos nabanggit niya kasi doon kasi nabanggit mo na pag-uusapan mo yung about finances ganyan. So parang interested siya doon sa topic na yun. And so far sa ngayon, wala pa ako nagiging topic about that, no, about sa finances. And ayoko naman siyang biguin. And kung nanonood ka man, thank you so much. Actually, etong taong to, lagi niya pinapanood yung podcasts ko, no, and I appreciate you very much, no. Wait lang, may sumisi ko. Okay, anyways, so yan, ito na yung topic na about finances. Ikaw naalala ko dito, thank you rin dahil sa'yo may topic ako ngayon, no. Pangalawa, doon sa naging huling guest ko, si Kuya RJ, binigyan niya ako ng libro. It's called this one. So, kung sa mga di nakakilala kay RJ, book author kasi siya. So, yan, life coach, ganyan. Na-mention din naman niya doon. So, yan, nagpa-podcast din siya, into self-development din siya, ganyan. So, gumawa siya ng book. So, binigyan niya ako nitong book na to, Personal Finance for Christians. I'm the sweet little angel from above, man! Oh my God, ang bait-bait! So, ayan. And natapos ko nang basahin tong libro na to. It's a very good book. Actually, it's a very good book. Ang dali niyang basahin kasi malalaki yung font, no? Effective siya para sa mga mabagal magbasa kagaya ko, ganyan. Tsaka, ano yun, madali siyang matapos and madali siyang intindihin. So, basically, this book, sinasabi niya, parang pinapakita niya yung mga Bible verses, yung mga sinabi dun sa Bible na regarding sa pagdating sa pera. So, kung paano mo dapat itrato yung pera. So, one key takeaway na napulot ko dito, by the way, Kuya RJ, kung nanonood ka man, thank you so much sa book na to. One key takeaway dito sa book na to is yung binanggit niya yung instead of seeing yourself na owner nitong mga ari-arian mo, nitong possessions mo, like your money, your car, your everything, yung possessions mo, no. Instead of seeing yourself as the owner,
shift your mindset to being a manager. So, yun, from owner to manager. So, bakit yun yung naging key takeaway ko? Bakit yun yung tumatak sa isip ko na view yourself as a manager instead of an owner? Kasi, una, yung manager, meron siyang call to action di ba? Kung mapapansin yung manager, you manage these things. And yung owner, wala sense of identity lang, alam mo yun, kumbaga parang nagsaspark din siya kasi nag-ignite din siya ng pride, 'di ba? Ng pride na alam mo yun, parang pwede kang matrigger sa pagiging mayabang pagdating dito, no? And sabi mo kasing manager, meron kang accountability sa sarili mo na I have to manage these things. Instead I have to manage these things na unlike na kapag owner lang. Owner ako niyan. Parang wala call to action. Alam mo yun? Kapag ka manager kasi yung tingin mo sa sarili mo, sa mga bagay na meron ka, you start to manage talaga properly. So, bakit yun yung nabanggit dito? Bakit nabanggit dito sa libro na yun? Kasi, so, for the believers, no, di ba lahat naman na meron tayo is a gift from God, di ba? Para akong pastor dito, para ako na dito, Dito, nag-preach dito, Sunday worship, So, pero yun nga, lahat na meron tayo is a gift from the above, di ba? So, hindi talaga sa atin yan. So, pinagkaloob lang yan sa atin. And it is entrusted to us kasi alam ni Lord na kaya natin i-handle tong responsibility na binigay niya sa atin. So, instead of viewing yourself as the owner of these things, you are just the manager of these things, di ba? And yun nga, gaya na nabanggit ko kanina, kung titingnan mo sarili mo as manager nitong mga bagay na to, you actually, napupush ka na i-manage talaga na maayos tong mga bagay na to. Hindi yung, tinatanggal ka niya sa pagiging complacent. Ayan, sa pagiging complacent, sa pagiging lazy, sa hindi marunong mag-alaga ng kung anong meron siya. Kasi maaaring mawala yan, di ba? Pero pag minanage mo ng maayos yan, you will sustain it or eventually grow it more, di ba? Mas mapaparami mo pa yan, and therefore you can give more, di ba? Galing. May nakuha kayong value. Dapat meron. Kasi pag wala, edi parang napahiya lang ako nun, di ba? Hindi, pero, ayun. So, somehow connected din siya sa topic natin ngayon. So, from an owner to manager. And ngayon, isi-share ko na sa inyo on how do I manage my finances. So, gumawa ako ng spreadsheet template para mahati-hati kung saan papunta yung bawat pera pumapasok sa akin. So, kaya I received my salary, di ba? So, automatic pero nakagad portion to. Kung sa itong percentage to, dito papunta to, itong percentage to, dito papunta to, ganyan. And take note, itong spreadsheet na to, this is not a get rich quick scheme, ha? Walang hindi porket nagmamanage ka ng pera, mayaman ka na kagad. No, hindi ganun yun. Hindi yun yung essence doon, ha. Itong spreadsheet na to, mas more on ine-exercise niya yung sarili mo para ma-practice yung income minus expenses equals sorry, mali. Income minus savings equals expenses. So, yun yung tamang practice as far as my knowledge knows, and as far as sa mga librong nabasa ko, sa mga financial instruments na nabasa ko or napanood ko, ganyan. So, dito talaga yung tinuturo nila on how you manage properly is income minus savings equals expenses. So, ito papakita ko na sa inyo yung spreadsheet na ginawa ko. Ito, yan, may kita nyo. See? Etong spreadsheet na to, ako mismo gumawa nito. Pero, inspired to or derived to sa libro ni T. Harv Eker. And by the way, T. Harv Eker, siya yung author ng The Secrets of the Millionaire Mind. So, yeah, I also read that book. And, ito, konting segue lang.
this coming March 15 to 17, a-attend ako sa seminar niya. Sa PICC gaganapin, MMI yung tawag, Billionaire Mind Intensive. So, yeah, excited ako makakilala ng bagong tao and to network with like-minded people. And, yun, learn new things talaga, rewire your mindset, rewire your money blueprint, and whatsoever jargons na baka hindi nyo naman din naiintindihan or parang napapa-what the fuck na kayo ano sinasabi ni Paolo. Pero, ayun, share ko lang naman and I'm looking forward sa event na yun. So yeah, eto, saktong-sakto topic din natin siya ngayon. So, nung binasa ko yung libro niya na Secrets of the Millionaire Mind, meron siya dong binanggit na 6 wealth jars. So, papakita ko sa inyo. Dito sa Safari, sinerch ko yan kanina. Yan, syempre ready tayo, ready. So yan, 6 wealth jars. Dito sa 6 wealth jars niya, sinasabi niya dito na yung perang pumapasok sa'yo, sa your income, no, dapat hahatiin mo yan papunta sa iba't ibang jars. So, or in our case, no, sa iba't ibang bangko. So, yes, I do have multiple banks. I have GoTime, I have PS Bank, I have Maya, and I have Gcash. I have CIMB. And gumagamit din ako ng Gcash. So, ayun, mamaya explain ko sa inyo kung para saan ko sila ginagamit. So, dito sa 6 wealth jars, share ko lang sa inyo. Sinabi na dito na 50% ng income mo is dapat mapupunta sa necessities or needs, no? Then, 10% sa financial freedom account. Ano yung financial freedom account? Ito yung perang hindi mo gagastusin para sa wants mo. Ito yung perang gagamitin mo ng pambili ng investment or something that will generate you money. Something to have profit. Okay? Kaya financial freedom account eh. Tandaan nyo yan ha. So, another 10% is for your long-term savings. So, long-term savings, ito yung, sabihin natin, nag-iipon ka para sa isang travel. Nag-iipon ka para sa bagong laptop. Yan, di ba? Yung tipong, may pinag-iipunan kang bagay. Yan, ganyan. Mag-iipon ka para sa pamparenovate ng bahay. Yan, ganyan. So, another 10% is para sa education. So, yeah, wealthy people, they don't stop learning. And, yeah, kaya yun din yung target ko sa sarili ko ngayon, no? Kasi, syempre, sino bang hindi gusto mong yumaman? Kung gusto mong yumaman, gawin mo yung ginagawa ng mayaman. Ano ba yung ginagawa ng mayaman? Diba? Lagi nilang ina-upskill yung sarili nila. Hindi sila nakukontento. Diba? Hindi sila nakukontento. Speaking doon sa kontento, nabanggit kasi dito, nabanggit din sa Bible nga, diba? Sa Bible verse na, be contented, ganyan. Pero, sabi ko kay Lord, pwede bang pa-edit natin yun? Sabi ko, Lord, pwede ba pa-edit na onte? Pwede bang, ano yun, let's be grateful, di ba? Sabi yun, be contented with what you have. Lord, pwede bang, ano na lang, be grateful for what you have, but don't be contented. Parang ganyan gusto ko sabihin, kasi, narinig ko lang din to sa isang podcast or video na, don't settle, don't settle, wag kang makontento, maging grateful ka, maging masaya ka sa kung anong meron ka, pero wag kang makontento, kasi, wala kontento ka, diyan ka na lang diba? Kontento ka na dyan diyan ka na lang, diba? Kung nakontento talaga ang tao, dapat taong tabon pa rin tayo ngayon. Tama ba? Do I make sense? Kung hindi, edi awayin nyo ako sa comment section kung gusto nyo. Hindi, pero kung nagkakamali man ako, then, sige, please give me constructive criticism, no? Alay natin, may meron pala akong hindi lang alam, di ba? Pero, saan kasi, yun ang logic ko. Kung nakontento na ang tao, dapat okay na tayo sa taong tabon. Dapat wala na tayong lutuan, wala tayong microwave, wala tayong kalan. Kasi okay na tayo sa nag-iihaw lang tayo ng baboy na bagong patay, di ba? Okay na tayo sa ganun di ba? Wala na tayong kung ano-anong magic sarap, wala, okay na yung ganun lang, niluto mo lang. Ano bang ginagamit ng mga sinaunang tao pampalasa noon? Tanglad, yan, okay tayo sa tanglad lang, di ba? So, ayun, yun lang yung logic ko dun. So, yeah, going back sa 6 wealth jars, no? 10% is going to education. So, dito yung gagamitin ng pera, pang-attend ng seminars. Kagaya ko, like, yung ginawa ko, yung pinambayad ko doon sa seminar na yun is galing sa education bank account ko. Ano pa ba? Courses, yan. Pagbili ng courses, attending seminars,
pambili ng books, yan, yung mga pambili ng bibili kong libro, galing din doon sa account na yon, no? Next 10% is the play account. Ano tong play account? Itong play account, ito yung ititreat mo na yung sarili mo. Ito yung isuspoil mo yung sarili mo. And advice dito sa book na to is itong play account na to, lagi mo siyang uubusin. Like, hindi ka magtitira sa kanya. Sabi dito sa summary, ito kasi summary lang to eh. Sabi dito sa summary, ubusin mo siya like every 3 months or 2 months. Pero, ang alam ko may nabasa ako, dapat uubusin mo siya at least once a month eh. Pero up to you. The point is, ang play account is for your wants. Yan, for your wants. And blow account, ito yung tinatawag din na blow account eh. Kumbaga, lahat ng laman yan, dapat ubusin mo. Spend lavishly. Ba't kailangan mo mag-spend lavishly dito sa account na to? Ba't kailangan mo siyang ubusin? It's exercising your reward system para sa sarili mo. Dapat nire-reward mo rin yung sarili mo so you don't feel burnt out, 'di ba? Hindi ka ma-exhaust. Like, you enjoy the journey. Talsik laway ko, kita ba yun? Sorry. You enjoy the journey, di ba? So, yun yung essence ng play account. Dapat balance lang kung nag-iipon. And dapat di ka magigilty sa pag-ubos itong account na to, ha? Kasi nga, imagine 10% lang to ng income mo. Lahat nung ibang parte ng income mo is grabe mong pang-ipon, di ba? So, itong laman na to, ubusin mo yan, di ba? Pamper yourself. Yan. Ako, ginagamit ko dito minsan, personally, ginagamit ko yung play account ko is masahe, yan. Napapamasahe ko at the end of the month. Though, hindi naman every month, no? Basta yan, diyan ko yung ginagamit sa masahe, pambili ng damit na gusto ko. Kunyari, may gusto kong damit sabihin na, usually, ini-spend ko yung laman nung 10%, yung inuubos ko siya sa end of the month para masaya yung ending ng buwan mo, 'di ba? So kunyari, March 5 pa lang pumunta ako ng H&M, may nagustuhan akong pantalon, ganyan. Ina, mahal eh. Sa 30 bibilin ko 'yan. Dito kay gagastos yung nasa play account ko. Yan, ganoon. So treat yourself, ganyan. Next 10% is yung give account. Ano tong give account? Of course, kailangan mong tanggalin sa sarili mo. Kung hoarder ka, kung na-practice mo sa mindset mo yun yung pagiging hoarder, wag. Tanggalin mo na sa sarili mo, tanggalin mo sa sistema mo yan, no? Actually, ako may pagkaganon ako eh. And ine-exercise ko siya na tanggalin sa sistema ko kasi it's a side effect of scarcity mindset. Ano yung scarcity mindset? Scarcity mindset is opposite abundance mindset. Ano yun? What the fuck are you saying, di ba? So, ito yung mindset na feeling mo mauubusan ka. Feeling mo hindi na babalik yung pera. Di ba? Tama ba yon? Tanong ko sa inyo, tama bang mindset yun? Sounds bad, di ba? Kung ganun yung takbo ng isip mo, hindi na babalik tong pera, di ba? Ang tendency mo, magdadamot ka. No? Hindi mo mapapaikot yung blessing na dumarating sa'yo. Di mo siya maipapamahagi, diba? So, yeah, itong give account na to, ito yung sineset aside mong pera, pantulong sabihin sa charity, or sa mga nanilimas dyan, or pan-treat mo sa tropa mo, ganyan. Yan, ako dito ko siya ini-spend eh. Kunyari, itong 10%, itong give account ko, dito ako kumukuha ng panregalo, panlibre sa kaibigan, ganyan. Ano pa ba? Donate, yan, tithes sa church. So, yan. Ano pa ba? Ayun, basically, yun yung 6 wealth jars niya. So, 10% sa needs, 10% sa 10% yung financial freedom account, long-term savings, education, play, tsaka yung give account. Pero, in my case, okay, ito, sabihin ko sa inyo, there is no one size fits all. Okay? So, hindi strictly na dapat ito yung susundin mong percentage. Bakit? Kasi iba-iba tayo ng iba-iba tayo ng financial standpoint. Iba-iba tayo ng priorities sa buhay. Iba-iba tayo ng pinagkakagastusan sa buhay, 'di ba? So, ako, for example, residing pa ako dito sa family ko, no? So, wala pa ako masyadong talagang ginagastos na needs, no? So basically,
Basically, yung nasa needs account ko, nagiging wants. Okay, naintindihan nyo? Yung nasa needs account ko, pinambibili ko lang rin ng kung anong gusto ko, ganyan. Though, hindi ako one day millionaire. Hindi ako like, spender talaga na, heavy spender, hindi ako ganun. So, mindful ako mag-spend. So, typically, may natitira pa rin dun sa needs na yun. And pag may natira dun sa needs account na yun, either dinadagdag ko siya at the end of the month sa long-term savings or pinandadagdag ko siya sa needs for the next month. Ganyan. So, mas marami akong buying power next month. So, yun. 'Di ba? So, yung iba naman kasi marami silang mabigat yung responsibility nila, breadwinner sila. So, definitely tataasan mo yung percentage ng needs mo. So, siguro dito ka sa sinasabi ni T. Harv Eker na 50% ng income mo dapat sa needs, 'di ba? Magkakaiba rin tayo ng income, 'di ba? So, yeah, magva-vary yung percentage na dinedelegate mo. So, ang importante dito, no, hindi nagma-matter yung hindi masyadong nagma-matter yung kung ano yung susundin mong strategy, 'di ba? Ang nagma-matter dito is dapat ina-exercise mo sa sarili mo yung pagma-manage ng pera. Yung bawat perang pumapasok sa iyo, may pinapatunguhan. Mayroong papunta tong pera na to, no. Again, don't hoard. Wag kang magse-save lang just for the sake of saving money. Kasi ang pera, papel lang 'yan unless gamitin mo. Unless i-spend mo, 'di ba? It's nonsense. It's just a piece of paper unless gamitin mo siya, 'di ba? And isa pa, kung talagang i-hoard mo lang 'yan, lugi ka. Bakit? Inflation. Dahil sa inflation. So habang dumadaan yung taon, bumababa yung value ng pera mo, 'di ba? So instead na pinanggastos mo siya, pinang-business mo siya, pinang-resell mo siya, 'di ba? Pinaiikot mo, 'di ba? Ikot lang, di ba? So maaring mas yumaman ka pa siguro, 'di ba? You never know. So yeah. Ngayon, share ko na yun sa inyo. Ano naman yung tinweek ko? Ako kasi tinweek ko tong ni T. Harv Eker, itong 6 jars niya. Though meron akong 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meron ako 7. Sa akin 7 jars. Ano yung 7 jars? May kulang kasi dun sa 6 jars para sa akin. And base rin sa mga pinanood kong financial videos, mga nabasa kong libro, ganyan. Ano yun? Sa tingin nyo, ano yun? Take a guess. Tagal? Inip ako. Siret. Yung isang kulang na yun is emergency account. Emergency fund account. Diba? So, yeah, meron akong emergency fund account dito. 5% lang naman. So, yung 10%, diba 10% yung give account ni T. Harv Eker dun sa 6 wealth jars niya. So, hinati ko yun. So, tig 5% sila. 5% sa give, 5% sa emergency. So, emergency account, dito yung, hindi mo talaga gagalawin tong pera na to. Gagamitin mo talaga siya for emergency. So, for example, na-aksidente ka, na wag naman sana, na-hospital, na-bankrupt bigla. So, ayan. And may mga nababasa rin akong articles na ang emergency fund mo is dapat enough to survive your family for at least 2 years yata, or at least a year, yan. So, sabihin natin, ako hindi ako breadwinner hindi pa ako breadwinner, so, hindi masyadong nagre-resonate sa akin to. Kaya maliit lang yung nasa emergency account kay 5% lang pero importante dapat meron pa rin, no? Importante na dapat meron pa rin. Ano ba sasabihin ko? Ayun. So, ano ba sasabihin ko? Putik na yun. Basta yun, emergency ako. Ito yung perang dudukutin mo kapag may nangyaring unexpected. Ayun, natanda ko niya sabihin ko. Ayun. Okay. So, base sa mga nababasa ko, para ma-compute mo kung sapat na yung laman ng emergency fund mo or emergency account mo is your average monthly expenses, i-multiply mo ng 12 or 12 months, diba? I-multiply mo ng 1 year. So, dapat yun yung laman ng at least laman ng emergency funds mo. So, enough para mabuhay yung pamilya mo for a year in case na bankrupt, wala ng trabaho, or alam mo yun, emergency. So, yeah. Ito yung percentage ko, personally. Ayan, kita nyo? Kita nyo ba? So, actually,
sige, sabihin ko muna. Ngayon, 30% sa needs, 10% sa play, 10% sa financial freedom account, 30% sa long-term savings, 10% sa education, 5% sa give, tsaka 5% sa emergency. So, explain ko isa-isa. Itong needs, originally 40% to. 40% tong nasa needs. Pero kasi, na-realize ko na wala naman talaga akong masyadong ginagastos na needs. Kasi, pagkain, sagot pa ng magulang ko, ano pa ba? Actually, yung needs na ginagastos ko lang is, abot yung pag-abot ko ng pera sa nanay ko or minsan pampagas ko sa sasakyan niya, pan-treat ko sa kanya. Dito ko dinate ko yung nanay ko. So, dito ko kinukuha sa needs. Hindi sa give, sa needs ko kinukuha 'yon. Ano pa ba? Pambili ng shampoo, sabon. So, yun yung basically ginagastos ko dito sa bahay. Ano ba? Pagkain. Gumagastos din ako ng pagkain. Kapag kumakain kami sa labas, kunyari, naisip kong i-treat yung family ko. So, ayan. Dito ko kinukuha yun. Pero, wala pa talaga akong ginagastos na, alam mo yun, talagang pang needs talaga. So, usually, napupunta lang siya sa wants. So, yun. Maswerte rin kasi, yung minsan nag-aabot ako sa tatay. Nung bagong sahod ako, nung bago lang ako sa trabaho, nag-aabot ako sa tatay ko. Tinatanggihan niya. Wag, ipunin mo na lang yan, ganyan. Tapos ako, di pa, sige, sana, bigay ko sa ito. Di, wag na anak. Ano na lang, sa'yo na lang yan, ganyan, pang-ipon mo na lang yan, ganyan. Di nga pa, ayaw mo talaga. Pero sa loob-looban ko, di pa, wag mo na tanggapin. Hindi ba? Ayaw mo? Huwag mo na tanggapin. Joke lang pa. Baka manonood ka man. Joke lang yun. Pero thank you, tinanggihan mo ha. Mas meron akong pambili ng damit. But anyways, ayan nga. So, 30% lang. Ba't ko tinapyasan from 40? Ginawa ko siyang 30. Kasi, kailangan ko dagdagan yung long-term savings ko. Bukod sa, wala naman ako masyadong ginagastos na needs. So, basically, napupunta lang siya sa wants nga. 'Di ba? Sabi ko parang kailangan mas mag-ipon ako kaysa sa ginagastos ko tong pera to para sa wants ko. No? So, idagdag ko na lang siya sa long-term savings. And kaya nagdagdag din ako sa long-term savings kasi this coming April, meron kaming travel na magaganap. So, I need money, man. I need medyo, alam mo yun, kailangan medyo malaki-laki yung ipon natin for this travel para hindi masyadong tight yung budget. May enjoy mo yung paggastos dun sa travel na yun, di ba? So, next is 10% play. So, explain ko naman na kung ano yung play account. 10% financial freedom account. Ngayon, yung financial freedom account ko, kung makikita nyo dito, nakaset siya for MP2. So, actually, di pa ako nakakapag-open putik, dapat yung January pa to. Pero ba naman kasi, laging down ang server ng Pag-ibig. Laging down ang website nyo. Laging sorry for inconvenience. Hoy, Pag-ibig. Laging sorry for inconvenience. Ha? Ayusin nyo, please lang. Taksang sambayan ng Pilipino, hindi nyo maayos ang server na yan. Hindi ako makakreate na account. Actually, nakakreate na ako kanina lang. Pero, hindi pa ako nakakapag-open ng MP2. Pero, grabe. Ilang araw ako nag-try dahil laging down yung website nila. But anyways, yun nga. So, papunta siya sa MP2. Then, meron akong plano dito sa pera na to in the future. No? Dapat laging ganun. Laging dapat meron patutunguhan yung pera niya. Laging dapat may pagkakagastusan kayo na itong perang tinatago nyo. Okay. Next is, yun nga, 30% long-term savings. So, kung may pinag-iipunan ako, let's say, for example, nag-iipon ako ng para sa laptop, ganyan. Kasi sira yung laptop ko, no? Nasira na yung laptop ko. And yan, pangalawa yung travel namin na magaganap. Next is yung 10% education or /subscription. So, dito ko na rin dinededuct yung mga subscriptions ko. Kung kaya rin, yung Google account. So, nag-subscribe ako sa Google One and Spotify. Yun lang naman yung subscription ko. Ano pa ba? Next is yung 5% give. So, yan, explain ko na rin. And 5% emergency. So, yep. Basically, that wraps up on how I manage my finances. Kung saan papatungo yung mga perang pumapasok sa akin, di ba? Paano ko sila dinedelegate. So,
strictly rin, I follow this, I follow this, distribution religiously. Okay, alam nga naman, kayo, baka mamaya gagawa-gawa din kayo ng ganito, tapos, de-defy nyo rin naman yung, alam nyo yun, de-defy nyo rin yung sarili nyo, diba, di nyo naman susundin. So, ako, pag sinabi kong 10% play lang, kahit kumukuha ko ng panggastos sa wants ko, sa needs. Kasi wala man ako pagkagastosan ng needs, di pambili ko na lang ng damit. Ano bang masama dun, susuotin ko naman. Looking good pa ako. Diba? Uy, investment yun yung maganda yung suot mo kasi it drives your confidence, diba? So, investment din yun. Mas presentable ka sa mga tao, mas approachable ka, diba? You have the power to network, diba? Pag confident ka, mas magagawa mo yung trabaho mo ng mas maayos, diba? Just saying. I'm just gaslighting myself. Hindi, pero nag-make sense naman yung sinabi ko, hindi gaslight yun. Tama yun. Tama lang yun. So, yeah. That's how I distribute my money. And another thing I want to discuss is kahalagahan ng kung bakit dapat meron kang iba't ibang bank accounts. So, para hindi mo nakikita ng isang bultuhan yung pera mo. Kasi kung nakita mo isang bultuhan na malaki yan, parang, ano yun, parang, dami pa naman ito Sige, bili pa ako yan. Bili pa ako nito. Unlike pag naka-divide yan, di pa syempre, pag tumingin kasi sa bank account, parang, hindi pa siya ganun kalaki. Parang, psychologically, masasabi mo sa sarili mong wala ka pang enough money para mag-spend lavishly. Kahit meron naman na, di ba? Pero kasi dahil sa nakikita mo numbers, hindi pa siya ganun kalaki. Alam mo yun? Na nakokontrol mo yung paggastos mo. Diba? So, yun. That's one thing. Pangalawa is diversification. No? Diversification. Then, eto, gusto ko rin i-share kung ano-ano yung mga bank accounts na meron ako. So, yung GoTime, eto, kung meron ng affiliate program ng GoTime, guys, ko talaga kayo, pupush ko talaga kayo, mag-open kayo ng GoTime account. Kasi sila ang may pinakamataas as of date, and as of my current knowledge, sila ang may pinakamataas na percentage per annum, interest percentage per annum pagdating sa savings nyo. So, dati 5%, pero nung nag-March na, starting ngayong March, naging 4% per annum na lang. But still, that's big. 4% per annum sa bangko. Sa mga local banks, 'di ba? Sa mga local banks, wala pang 1% 'yan, 'di ba? So still, that's big. No. Next is I have the GSave. So yung emergency funds ko sa GSave ko ni tinatago. Bakit? GSave sa CIMB particularly, okay, sa CIMB bank. So digital bank din 'to. So ang kagandahan sa digital bank, guys is mas mataas yung interest rate niya, no, sa savings mo. So sa CIMB, kung di ako nagkakamali, nasa 2.6% siya ngayon. So but diyan ko tinago yung emergency funds ko para kahit paano tumutubo siya, hindi ko siya ginagalaw, di ba? Kahit paano tumutubo siya. Next is yung Give account ko. Nilagay ko siya sa PS Bank. Bakit sa PS Bank? Kasi una, dito sa labas sa subdivision namin may PS Bank dyan, so mas madali mag-withdraw kung may bibili na ako regalo, ganyan, di ba? And yung Give account na yan is eventually, panggagastos ko lang din, pamimigay ko lang din naman, so hindi ko siya intention na i-grow, like, wala akong pake kung mababa man yung interest rate ng PS Bank, diba? Then, next is yung sa education, nilagay ko siya sa Maya, so isa pa rin to, digital bank din to, Maya na to, so mataas yung interest rate din niya. Kung di ako nagkakamali, nasa 3% per annum siya ngayon. Kung di ako nagkakamali, so, din ko nilagay yung pang education ko kasi, nga ba dun ko nilagay? Wala lang. Existing na kasi yung Maya ko so inisip ko lang, hindi ko nilagay. At least, tumutubo pa siya ng Bihira ko lang din naman kasi gamitin bihira lang ako bumawas sa pang education account ko. Kasi mabagal ako magbasa ng libro So, alam mo yun, matagal siya bago mabawasan ulit. So, ayan. So, at least, kahit pa paano nagko-compound yung interest, di ba? Next is, yung long-term savings ko, sa GoTime siya nakalagay. Kasi, syempre, mukhang pera tayo malaki yung, malaki yung interest doon, di ba? So, para
lumaki pa yung long-term savings natin. So, next is yung financial freedom account ko. Bakit sa MP2 ko siya nilagay? So, maraming good reviews sa MP2. And ano siya, backed by Pag-ibig siya. So, housing loan. So, ngayon, current percentage per annum niya ngayon is 7%. But, of course, babago-bago yan per year, no? And, ayun lang. Yung needs ko, sa GoTime ko rin nilalagay. Kaya debit card na lang ako pag gumagastos. Tapos, yung GCash ko is, kumbaga, hinahati ko yung needs ko. Yung iba, 50% doon na pupunta sa GoTime para sa needs. For 50% doon na pupunta sa GCash, no? So, or cash. So, ayun. So, yun lang. That's how I divide or I distribute my finances. So, I hope may nakuha kayong nakuha kayong bagong learning, nakuha kayong idea, ganyan. Yung sa inyo, pwede nyo sundin yung the way ko siya hinati-hati. Kung wala din pa kayo masyado mabigat na responsibilidad sa bahay, ganyan, gaya ko, like, wala pa na masyado pinagkagastosan dito, kaya 30% lang yung needs, nasa needs. Ano ba? Ayan. Kasi, ulitin ko walang one size fits all. So, dapat i-curate, tatanong nyo rin yung sarili nyo kung ano yung priorities nyo para ba-balance nyo yung tamang percentage na ilagay nyo, 'di ba? Ano ba? I also want to recommend you na mag-open ng digital bank, no, instead of traditional banks. Kasi bakit? Dahil mas mataas ang percentage per annum ng interest rate per annum ng digital banks. And para syempre hindi sila magsara kasi pag nagsara sila malungkot ako, 'di ba? Bayan taas-taas ng interest rate tas magsasara lang, 'di ba? So, yeah. Ayun lang. High recommended digital bank ko ngayon is GoTime. Yeah. Ayun, I hope may nakuha kayong value na marami-rami, and thank you for listening. Kung nakaabot ka dito, sana nag-enjoy ka at sana umulit ka pa, sana i-like mo rin yung page ko, or kung nasa Spotify na to, sana i-rate mo itong podcast na to. 5 star naman sana, wag naman mag-rate ka ng 1 star. Napakasungit mo naman, damat mo naman. Pero yun nga, I hope I added value to your life, and yeah, excited na ako sa coming seminar ni T. Harv Eker, yung Millionaire Mind Intensive. So, share ko din sa inyo yung mga natutunan ko doon. Excited na ako. Pero yun, again, thank you for watching or listening to this podcast. Kita-kits sa susunod na episode. This is Paolo Pinakamalupet, and manage your money pretty well. Kahit maliit pa yung income mo, no. Simulan mo na. Importante doon yung skill, no. And yung mindset na nabibuild mo, yung habit na nabibuild mo. Yun ang importante doon. Para pagka nag-level up na yung sahod mo. Diba? You get what I'm saying. So, yun lang. Thank you. Peace out. And kita-kits sa susunod na episode. I love you guys so much. Mama.